good morning kahit saan ka man. Pinapakita ko po yung kuko ko, yan. Dahil ang vlog na to mga kabesi is ituturo ko kung paano ang pagtanggal ng semi-permanent na cutics. Okay? Maba na siya. So, this is a semi-permanent nail polish. So, ituturo ko ngayon mga kabesi kung paano ko tanggalin dahil sa quarantine time ngayon is we don't have time na pumunta sa ating manicurista. Actually, I can do by my own naman kasi meron ako mga gamit. Kaya lang, sometimes gusto din natin na pumunta tayo sa mga parlor, at tayo yung ginagawa is iba yung feeling kasi, 'di ba? Nakaka-relax mga best. Pero ngayon, syempre wala tayong choice kundi gawin na rin natin ang sarili natin kuko. Beses, mayroon akong ituturo sa inyo na hindi nyo na kailangan yung machine na yon na pantanggal ng semi-permanent na cutics, okay, na nail polish. Pwede po nating tanggalin ang mga ito through yung ituturo ko. And sana, kayo mga kabesi na nasa inyong mga bahay-bahay ngayon na nagpa-semi-permanent noon, shout out to Miss Edeline na gusto niyang magpatanggal sa akin pero dahil nga lockdown tayo, hindi tayo pwedeng lumabas. So, ito kabesi, Edeline, Diando, panoorin mo to and mga iba kong kabesi na mayroong semi-permanent ang kanilang kuko na gusto na nilang matanggal, na humaba na nakagaya nito. Pwede nyo pong tanggalin by your own self. Okay? So, tara na. Ayan, mga kabesi, ang aking mga gamit para pagtanggal sa semi-permanent nail polish. Okay, kabesi. Aluminum foil. Kung meron na kayong aluminum foil na ganito sa bahay, any kind, mga kabesi, is okay na yon. Ikakat mo lang siya ng ganito kalalaki. Okay? Tapos, acetone, any kind of acetone. So, ito lang po kasi meron kong acetone, magde-dead end na rin. Okay? And, cotton. Yung round dito na cotton, kinat ko lang siya ng mga ganyan kaliliit mga kabesi. Nail nipper or nail cutter. Okay? And, nail pusher. Okay? Ito kasi yung special na pusher na ginagamit ko. Yung parang concave siya. Yan. Kasi mas madali mo siyang i-ano sa kuko best. Kasi nakikita nyo yung shape ng kuko natin is like concave. ba diba? So, same sila. So, madali lang i-push to. And ito is, sorry po kasi nagamit ko na to. Kaya ganyan ang kulay. Pero, okay pa naman sila. Ito po yung parang yung pangtanggal po natin or yung pang gas-gas, okay? So, nail file ang pangalan niya. Which is, mayroon tayong nail file dyan sa Pilipinas, just like this. Pero, medyo pino po to. Ito po is, mas magaspang siya. 180 by 120. Itong isa ay 180 by 200 and 100 over 180. So, ito po ang gagamitin ko 100 over 180 kasi medyo mas siya, yung hindi siya masyadong magaspang, Pero depende kung makapal pa yung pagkakalagay ng nail polish ninyo na itong semi-permanent, is gagamitan din nyo yung mas magaspang. Yun yung 180 over 200, okay? Ito naman po is yung malambot lang siya, yung pinong-pino po siya. Ito na yung pang-last na gagamitin natin, okay? And of course, ang nail brush. Kahit na anong brush kayo mayroon, yung iba is ang ginagamit nila is yung makeup brush, okay? Mas malambot yun. Okay, so ituturo ko kung paano. First step is ini-nail cutter ko siya kung gaano kahaba ang gusto mo. So, yun ang first step ko. Ni-nail cutter ko siya, pero ang gagawin ko is, kasi dry manicure po itong semi-permanent. Okay, ito yung tinatawag nila na dry manicure. So, tatanggalan ko muna dito sa gilid niya ng kanyang itong mga cuticle. Ito cuticle nila. And then, yung mga dry skin. So, tatanggalin ko muna siya best bago ko tatanggalin ito. Dahil, hindi na siya magiging dry manicure kung gagawin mong tatanggalin mo muna to, cutics, and then do po is babasahin mo din naman ulit. Kasi dry manicure nga siya, 'di ba? Okay? So magtatanggal muna ako ng
kanyang mga dry skin and cuticles. So, ano naman ang gagamitin ko doon, mga kabesi? So, ang pagtanggal ko ng mga cuticle, of course, magagamit tayo ng cuticle remover. Okay? Yan sa Pilipinas is, ito ang ginagamit natin, cuticle remover. May iba't ibang kulay, may pink, may white. So, depende po kung anong product po yung gagamitin nyo. Pero ako po ang gagamitin ko is Coronia. Okay? And, of course, meron din akong alcohol. Bago ko i-start is mag-alcohol muna tayo ng kamay, and then alcoholan mo na rin yung tip ng yung nipper mo. Ito po yung nipper ko. Galing pa po sa Pilipinas doon. Doon ko din pinahasa, no? Ito yung nail nipper ko or cuticle nipper. Okay? Ito yung nail nipper. Okay? Yung nail cutter. Ito is cuticle nipper. And of course, yung pusher. Ito yung pang-push ko sa cuticle. And yung brush. Okay, kailangan natin ang brush. And then, kailangan ko din ang tincture. Ito yung tincture. Nilagay ko lang siya sa old bottle ng nail polish ko. Ginagamit ang tincture is for disinfectant after mo nang mag-cut ng cuticles, okay? Pero yung ibang parlors is ginagamit nila ito dahil daw sa pampaganda. Pampaganda din, mga best, kasi kapag nalagyan mo siya is parang ang linis-linis tignan. And of course, ang main talaga na gamit nito is to disinfectant, at saka kung may nasugat man halimbawa dahil minsan hindi na maiwasan, no? Gamot din po ito, mga kabesi. Okay? So, start na tayo. Ayan. Maglagay ka na ng cuticle remover sa bawat nails mo para lalambot siya, o tinatawag dito sa Italian na ammorbidire. Okay? Actually, dito sa Italy, ang ginagawa nila is water. Yung maligamgam na water, at saka yung konting sabon, okay? Pero dahil sa ating mga Pilipino is na sanay na nga tayo sa ganito, no? And put your brush like that. Pero depende din sa'yo, best, kung paano mo gamitin yung brush mo. Nasa sayo na yan, mga kabesi. And ipupush ko na siya. Ayan. Ayan. I-push mo lang yung, wag mong diinan, best. I-push mo lang yung cuticle. Okay? Bawat nail. Total, lumaba naman na siya. Inatanggalan ko dito sa side niya kasi ang ng kuko ko, mga kabesi, is mayroon siyang yung dry skin dito. Lahat naman tayo mayroon, di ba? Ayan. Pero wag mo masyadong tanggalan hanggang dito naman na sa loob-loob. Baka masugat mo pa, besi. Kaya dahan-dahan ka lang. Ayan. Sorry ha, kasi left-handed ako and I'm doing my left hand. Okay. Actually, nahihirapan nga ako konti dito sa right hand ang ginagamit kong pag-nipper. Pero kaya pa rin naman, besi. Kinakaya. Basta may gusto kang gawin na kakayanin mo, besi. Oh. Kaya nyo din to. Kakayanin nyo to. Madali lang, besi. Basta practicein nyo lang ng practicein, di ba? Sabi nga nila, practice makes perfect. Oh. Okay. Pag brinas nyo yung ganyan, nakikita nyo yung mga excess pa. Ayan. Meron pang hindi natatanggal, mga kabesi. Okay. So, meron pa konti. Ayan. So, okay na siya. Ayan. Tapos na, mga bes. Ngayon naman is ikakat ko na si ungya. Si nails pala.
Mga kabesi, so kapag nakat mo na siya, kunin mo na yung 100/180 na kuan mo. Tapos gasgasin mo. Di ba ang kintab niya, mga kabesi? Tanggalin po natin yung outer niya. Outer na. Yung ito yung nail polish niya. Tingnan nyo. Gasgasin mo yan. Hindi naman siya masakit, bes. Bali, kontrolin mo lang yung diin mo. Na yun lang sa part na may nail polish ang magagasgas. Kasi one time, no, mga kabesi, pumunta ako sa Chinese. Yung kagasgas ng Chinese na ganun, nakuha niya yung kwan ko dito. Kaya, masakit. Kaya ngayon, sinasabi ko na ngayon, mga besi, na medyo, wag nyo masyadong diinan. Ayan. Kapag natanggal mo na yung outer na space ng outer space talaga, no, bes, ng nail polish mo, I mean yung ano niya, yung luchida niya, okay, pwede ka nang pumunta sa kabila mong nails. Ito, di ba, nakikita nyo yung kintab-kintab niya. Yan yung top coat. Ayan, kapag nagasgas mo na siya, besi, pwede mo na rin idiretso na shapean yung kuko mo. Ako kasi ang shape ko, bes, is square siya. So, ganyan ang pagkakat ko at saka yung shape niya. Siguro nag-iisip kayo, bakit ganyan ang shape ng kuko nito? Kasi yun ang shape na gusto ko. So, depende din kung gusto nyo is round or yung oval na ganun, yung almond. Depende na, or yung pointed, diba? Tapos yung besi, so go na tayo sa pagtanggal ng cutics. Alam ko yun ang hinihintay ninyo. Maglagay na kayo ng acetone sa cotton. Okay. Then ilagay nyo mismo sa kuko yung cotton. And kunin nyo si aluminum foil na galing sa kusina. And balutin mo na parang embutido, besi. Ayan. And then, next ka lang ng next. Kaya yung kapag yung sa networking, kapag ayaw niya sa'yo, yung pinagsabihan mo ng product mo, matuto ka mag-next best, ganon. Ganon din dito. Pagtapos na doon, matuto ka mag-next. Ayan. Next lang ng next. Who's next? Ganon. If you are not meant for each other, taman besi, diba? Kailangan mo matuto mag-next, gano'n. Kang dyan, magmukmuk ka, gano'n, garo din. And then, maglagay ka ulit ng aluminum foil. Balutin si kuko ng aluminum foil. Wait tayo ng 10 minutes. I've got hair spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. Ayan, mga bes. Yes, tanggalin mo na yung nail polish na nandyan. So, pwede mga besi ang acetone. Hindi lang po yung solvent na para sa semi-permanent na nails. Okay? Ayan. Mag-apply ka lang ng konting force, besi.
Huwag masyadong mabigat para hindi mo madali yung kuko mo. Kasi ang tinatanggal mo lang dito is yung nail polish tsaka yung base coat na nilagay nila para maidikit yung nail polish na ginamit nila na semi-permanent. Okay. Ayan. So, pag natanggal na, punta ka na ulit sa kabila. Depende kung gaano kakapal yung nilagay nila best na nail polish. So, tatagal din ng 15 to 20 minutes yung pagbabad mo ng acetone sa nails mo. Ayan. Ayan. Wala po akong naramdaman na sakit or whatsoever. Ano po. Basta nasa sayo yan kung paano mo gawin. Yung pag-push mo sa mga to is hindi po siya mabigat yung kamay mo na talagang idinidiin mo ganun. Yung relax ka lang. Ganun. Okay. Yung hinlalaki na. So, nakikita nyo, may mga puti-puti na parang nagsusut-sut-sut. Yan is yung yung base na ginamit nila sa semi-permanent. And then, kunin mo na ulit yung emery board mo. And then, gasgasin yung ganyan lang siya best. Left and right, okay? Pati to best is wag mong lagyan ng mabigat na pressure sa kuko mo, okay? Yung parang relax lang besi na na panggasgas mo. Kasi ito, ang main purpose na bakit natin ginagasgas yung kuko is hindi para sirain natin yung kuko best, kundi pantanggal ito ng mga excess na nail polish na nakadikit pa sa nail natin, okay? Yung base na ginamit sa semi-permanent, okay? Ayan. Kapag natanggal mo na lahat yung mga excess na nail polish, besi, finish mo na, okay? Ayan. So, parang wala ka na talagang makakapa na as in na kagaya nito na may bako-bako. Okay? Tignan mo naman kasi best, may bako-bako talaga siya yung itong kuko. Itong natapos na is talagang plain na smooth na siya. Oh, smooth talaga. So, gawin mo lang lahat ito best sa lahat ng iyong kuko.